hihingi ng tubig sa atin eh. Actually, kaya dumating si Jesus sa buhay natin hindi para manghingi. Amen? Kaya lang, hindi natin maintindihan dito, bakit kaya kailangan ko pang mag-church? Kaya bakit kailangan ko mag-Bible study? Bakit kailangan ko pang magbasa ng Bible? To quench your thirst. Simple, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tubig para maibsan yung ating kauhawan. And this is not about water. But this is about the Spirit that gives us salvation. Forget that water of life. Forget that water of the Word. But remember that Jesus is the living water. Siya yung tubig na nagbibigay ng buhay. He is the fountain of a living water. Na kung saan bubukal sa puso mo, which is the Spirit of Jesus, na kapag dumating yung Espiritu ni Jesus na kapasok sa puso mo, babalong sa at bubukal sa iyong kalooban, at yun yung maglalagay sa iyo into salvation. Kapatid, yung tubig na yun yung nag-aalis ng kauhawan ng tao. Amen. Saan ba talaga tayo uhaw? Sa tubig ba talaga? Nanay, saan tayo uhaw? Sa tubig po ba? Sa Espiritu. Sa Espiritu. Saan po ba tayo uhaw? Sister, sa tubig po ba? Sa pagmamahal ng Diyos? Saan po ba tayo uhaw? Sa pera? Sa kayamanan? Sa mundong ito? Sa mga bagay sa mundong ito? Actually, kaya hindi matapos yung kauhawan mo dahil yun yung kinakauhawan mo. But the reason is, the solution is, yung mauhaw ka sa mga bagay kay Jesus. Para na sa ganun, maputol na yung kauhawan mo. Okay, tignan po natin yung bagay na yan. Sabi po dito, give me a drink. Living water for her spiritual thirst would end her search. Para matapos na yung kanilang paghahanap. Sabi po nito sa Samaritana, alam namin na may darating dito na magpapahayag sa amin ng buong katotohanan. Darating ang Mesaya na tinatawag na Kristo, na siyang magliligtas. Kapatid sa Panginoon, hanap sila ng hanap. And this thing today, ganun din po yan. Ang dami nating hinahanap sa buhay natin na kung saan nandun na pala sa harapan natin ang sagot sa lahat ng hinahanap mo. Amen. Naghahanap ka ng kalakasan na kay Jesus. Naghahanap ka ng kasaganahan na kay Jesus. Naghahanap ka ng kapayapaan na kay Jesus. Naghahanap ka ng satisfaction na kay Jesus. Kaya hindi tayo mapulpil. Kaya nga kung saan ka naghahanap, hanapin mo yung tubig na ibinibigay sa iyo ni Jesus and it ends your search. Matatapos yung paghanap mo kapag si Jesus ang nasumpungan mo. And you will be have a satisfying life. Kaya hindi tayo masatisfied sa buhay nito eh. Na kailangan pa marami kang pera, kailangan pa marami kang kayamanan, kailangan pa na marami kang ari-arian para lamang masatisfied ka. Pero ang katotohanan, wala doon ang fulfillment, wala doon ang satisfaction. Ang kagustuhan ng buhay ng isang tao ay walang iba kundi na kay Kristo Jesus. Sabi mo, naghahanap ka ng kapatawaran sa kasalanan mo. Saan mo hinahanap yun? Na kay Kristo ang kapatawaran. Sabi mo, malungkot ang buhay mo. Naghahanap ka ng kaaliwan. Nasaan ang kaaliwan? Yung totoong kaaliwan. Yung kaaliwan na hindi matatapos magpakailanman. Yung kaaliwan na ibibigay sa iyo ni Heso Kristo. Amen. Marami naghahanap ng kaaliwan sa mga bagay na pinupuntahan sa mundong ito. Pero pagkatapos ng bagay na yon, malungkot ka ulit. Pero kung si Jesus yung hahanapin mo, lahat na matatagpuan mo na. Because everything was in Christ Jesus, not in Jesus na yun. Amen. Not our task to make the simple difficult the opposite. Now, kung titignan natin, sabi natin, ako, mahirap mag-amay, mahirap mag-share, mahirap, madali lang. Bakit? Paano ba yun? Kaya lang kasi ang nangyayari sa atin, many Christians today are so kuripot at madamot. O, nagulat kayo, no? Saan ba? Huwag kayong mag-alala, hindi po sa pera yan. Ang ibig po natin dito sabihin, madamot tayo na mag-share ng kaligtasan sa ibang tao. You are a Christian who received salvation from God, pero still, kuripot ka na i-share sa tao yung mga bagay na natanggap mo kay Yeso Kristo.
Kaya nga after this church, uuwi ka na lang ng bahay mo, kakain ka, and then magre-relax ka. Walang nakinabang na napakinggan mo, kapatid. Napansin mo rin yun? Napansin niyo rin po yun? Di ba? Ay, salamat, tapos na si Pastor. Makakauwi na tayo. And then pag-uwi na, tara, kain muna tayo ng Jollibee, kakain sa Jollibee. Hindi man lang napag-usapan yung senior ni Pastor. And then uuwi ng bahay, kaharap yung mga anak, kaharap yung nanay, kaharap yung tatay. Hindi man lang ma-share yung kabutihan ng salita ng Diyos na maglalagay sa kanila sa kaligtasan. They forget everything what they heard from their church. Kaya nangyayari, para lamang po tayong mayroong issue sa religious natin, sa religion natin. Kaya yung ating espiritu ay nagkakaroon ng tinatawag na religious spirit because nananatili lang po tayong religyoso pero hindi nagkakaroon ng saysay yung pagiging religyoso mo. Kung gusto mo na magkaroon ng saysay yung pagiging religyoso mo, yung pag-church mo, yung pagbabasa mo ng Bible, yung pag-pray mo, gusto mo magkaroon ng saysay yan, connect it to ministering soul. Magkakay ka! Sabi mo nga sa katabi mo, magkakay ka naman. Sabi mo sa kanya, mahiya ka naman. Di ba nakakaya kung minsan, listen, mga kapatid sa Panginoon, di ba nakakaya yung para bagang ikaw na lang palagi yung binibigyan, ulam, kanin, Jollibee, pera. Ikaw na lang yung palagi yung binigyan. Pero nakalimutan mo naman na ikaw naman yung magbigay. Yun ang problema sa atin eh. Pumupunta tayo sa church natin, kumakain tayo. Wow, ang sarap naman ito. Sulat ka na sulat yan, binubusog mo yung espiritu mo. Pagkatapos mo mabusog, tulog. Pag uwi ng bahay, tulog na lang. Babad sa Netflix, panood ng ganito. Kaya ano nangyayari? Nabubura sa isipan lahat ng pinag-aralan mo, nakabusog sa espiritu mo. Instead, na yung mga bagay na nagbusog sa iyo sa espiritu ay magamit mo naman para magbusog ng espiritu ng ibang tao para magkaroon ng kaligtasan. Kapatid sa Panginoon, huwag ka lang basta-basta mabubusog. Sabihin mo sa tabi mo, hello? Sino po dito yung pagkatapos ng service, busog? Ako, wala yata. Parang ang pinakiramdam talaga, yung tiyan ka, eh. Pastor, actually, yung 2 oras na haba ng pagpipreach mo, ginutom kami. Hindi po nabusog yung espiritu, pinakiramdam yung alamnan eh. For sure, meron mo dito, pinapakiramdaman yung tiyan niya. Ha? Sino dito yung nagugutom na? Physically. Wala ko, nahingiya pa mga magtaas ang kamay, sino yung dito yung busog sa espiritu? O, yan, sandali, huwag niyong ibababa. Pause mo na. Please. Next Wednesday, nandito kayo. May kasama kayo. May akay kayo. Ayun, tanda, nakita ng Lord yung mga taas ng kamay mo. Sabi nung iba, buti na lang, hindi ako nakapagtaas ng kamay. Kasi wala akong balak talagang matinong Wednesday. Honestly, sino yung mga nagtaas ng kamay? Patingin ulit. Yan hindi na bago, Wednesday, may mga akay kayo. Kasi nabusog kayo ngayon. Kung talagang totoo nabusog ang espiritu mo, hindi na pwede na ipagdaramot mo yung kabusugan ng espiritu mo sa iba namang nagugutom. Amen. Sabi niya po, sabi ni Peter, di ba? Sige, baba na po namin. Na-feel talaga ni Caesar eh. Alam ko, nag-iisip siya kung sino yung dadali niya eh. Doon sa Wednesday. Tama mo ba ako? Sabi niya, si Maria, nag-iisip siya kaya hindi niya mababa yung kamay niya eh. Praise the Lord. Naway yung mga iniisip mo, madala mo yan sa Wednesday. Amen. Pero isa lang pakiusap ko sa inyo. Pagka nagdala kayo dito sa Wednesday, huwag naman mawawala kayo ng Sunday. Minsan, may binabawi na. Umating nga ng Wednesday, hindi naman daw ng Sunday. Hindi mo wala rin. Nabaligtad lang. Yung Wednesday, ginawang Sunday. Yung Sunday, ginawang Wednesday. Amen? Sino po dito yung willing na magbusog ng espiritu ng ibang tao? Ayan, nababawasan na talaga ngayon, Kanina, puno-puno, marami dito kanina. Ngayon, ilan-ilan na lang, Alam nyo,
When you promise God, when you promise Jesus to do these things, pag pinangako mo sa Panginoon na gawin itong bagay nito na kahit na mahirapan ka sa pagdalo mo dito sa Wednesday, I tell you, yung mahirap na hinihingi mo sa Panginoon na hanggang ngayon hindi pa rin ibinibigay sa iyo, I tell you, baka magkaroon ng breakthrough yan, ibigay na sa iyo ng Panginoon yan. Amen. Kasi kung minsan ayaw natin lumabas talunan yung ating barriers Kailangan kung minsan sipain mo, buwagin mo yung barriers na yan. Amen? Minsan nga, di ba, naiinis ka kapag halimbawa yung sa isang dadaanan mo para may nakaharang, tanggalin mo nga ito. Sino ba naglagay ito? Di ba? Pilit mo tinatanggal yun, ano? Di ba? Ganun din po tayo sa Panginoon para talagang totoong makadapit po tayo sa Panginoon. Tanggalin mo lahat ng barriers niyo. Hirap na hirap ka umatin ng Wednesday service po dito. Now, subukan mo. Baka mamaya, yun yung pagkakataon na makakalapit ka na sa Panginoon at iaabot na sa iyo ng Panginoon. O, di ba, anak? Naghahanap ka ng blessing? Naghahanap ka ng pagpapala sa buhay? Naghahanap ka ng financial breakthrough? Naghahanap ka ng magandang kinabukasan ng mga anak mo? Ito na, nakalapit ka na sa akin Yung pala ang hinihintay lang ng Panginoon, yung i-break mo yung barriers yung nakaharang pag Wednesday, kaya hindi ka makapunta sa church. Natahimik na sila, Matalaking issue ng ating Wednesday, Pero gusto ko pong malaman nyo, madali na. Pag naatinan mo na ang isang Wednesday, I tell you, madali na. Kaya lang, vice versa, pag na-absenan mo ang isang Wednesday o Sunday, madali na rin. Nasanay ka What you practice, you perfect. Amen? Pagka lagi mong pinapractice, di ba, ang isang bagay na pe-perfect mo. Pastor, ba't ako? Lagi akong napapractice kumantang. Hanggang ngayon, sintonado pa rin ako. Akala mo lang yon. Kasi kaya sintonado ka sa tao dahil sa Diyos, maganda ang boses mo. Amen. O, tingnan po natin, sabi po dito, Go to someone with a simple message of John 3:16. Share the love of God. Mahal ka ng Diyos, kaya niya ipinadala yung kanyang kaisa-isang anak, ang pangalan ay Jesucristo, para kapag sumampalataya ka kay Jesucristo, ikaw ay maligtas at hindi mapahamak. Amen? Mahirap mo ba yun? Ay, ang saya. Mahirap mo ba yun? Maliban na lang kung hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung love of God. Amen? Ano ba yung love of God? Ay, ang saya talaga. Hindi nila alam yung love of God. Ano yung love of God? Yan. Ibinigay niya yung kanyang buktong na anak kay Kristo. Ngayon, kung hindi mo kabisado ang John 3:16, marahil hindi mo pa nararanasan yung God's love. Amen? Sino po hindi may kabisado ang John 3:16? Ibig sabihin, hindi pa kayo lahat. Bisaduhin yun. Kasi that was a simple message of salvation. For God so loved the world, He gave His only begotten Son in the name of Jesus Christ. For whosoever believe in Him shall not be perished, but has eternal life. May lang, di ba? Minsan nga, kapag nagkukwenta ka, ang haba-haba ng kinukwento mo. Si Mister, binigyan ako ng 5,000. Tapos, si iyong anak kong panganay, 2,000. Yung ikalawa, 3,000. Lahat, nalista mo lahat. Natandaan mo kahit wala yung kodigo mo. Kaya mong i-recite sa mister mo at sa mga anak mo. Anak, di ba, ikaw yung nagbigay sa akin ng 2,000? Di ba, ikaw yung nagbigay kahapon sa akin ng 1,000? Di ba, tanda mo pagdating sa pera. Pero yung John 3:16, hindi matandaan. Sino din yung nakakabisada na ng John 3:16? Wow, praise the Lord. Pagpalain kayo ng pag-ibig ng Diyos. Sino dito yung hindi pa kabisada yung John 3:16? Huwag kayo mahiya. Yan, kabisado mo yung pagpapalain ka ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pisaduhin niyo yun para makita niyo talaga yung pag-ibig ng Diyos ay para sa inyo. Amen? Amen. That was a simple message. Yung pong pag-ibig ng Diyos. Ganun lamang pong kadali yun. Hindi mo na kailangan magpatumbling-tumbling, mag-share ka sa ibang tao. Naku, ano ba yung aral ni Pastor? Naku, nakalimutan ko na. Ano niya? Kung kailan may karal na. Siyempre, yung nervyos, nakakalimutan. Naku, ano ba yung sabi doon? Ano ba yung step ni Pastor? Hindi
mo na kailangan yung step na yun. Tandaan mo na lang yung John 3:16. Sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos, kaya ipinadala sa iyo si Jesucristo para na sa ganon, kapag sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapahamak, kundi may buhay ka na walang hanggan. Ganon lamang yun. Amen. If John 3:16 is your favorite, wala na. Alam nyo, lulusot kayo, no? May salvation na. Ay, talaga namang ipabuhay nyo talaga yung pag-ibig ni Jesus. Amen? Amen. Okay, last. Ika-apat. Jesus brushing aside a religious argument to win a soul. Alam nyo kasi kung minsan, ito yung kinakatakot natin. Naku, baka mamaya makachempo ko ng mga dumidibati sa espiritu. Baka mamaya mabarako kapag sinyera mo sila ng John 3:16. Baka sabihin, hindi naman Diyos si Jesus eh. Yeah, yung mga ganun, natatakot tayo. Naku, pastor, sabi na ka saan doon na Diyos si Jesus? Yeah? Basta sabihin mo, what I know is the love of Jesus. Saan mo matatagpuan na Diyos si Jesus? John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not be perished but have eternal life. Paano mo mapapatunayan na Diyos si Jesus? John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not be perished but have eternal life. Paano mo masasabi na mayroong kaligtasan doon sa inyong sekta? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yun lamang po yung sasabihin mo, yung pag-ibig ng Diyos. Huwag ka na makipag-argue. Because pag nakipag-argue ka pa, baka pati ikaw sumali. Magkamali ka na sabi, ay oo nga, hindi pala Diyos si Jesus. Nasabi ka pa. Ikaw pa yung napapaniwala, ano. Basta ang sabihin mo lang, John 3:16, mahal ka ng Diyos, kaya ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen? Kapag inarguan, nakapagdebate sa iyo, God so loved the world. God so love you. Mahal ka ni Jesus. Yun lang ang sasabihin mo sa Kanya. Makikita mo, iiwanan ng demonyo yun, makukonvert mo yun, maisasama mo kay Jesus yun. Amen? Hindi na kailangan magpagdebate ka pa. O sige nga, patunayan mo nga sa akin na yung pastor nyo ay talagang isinugo ng Diyos yan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not be perished but have eternal life. Tapos tinanong ka, no? Anong oras ba service nyo doon? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not be perished but have eternal life. Sino pastor nyo doon? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not be perished but have eternal life. Anong oras natatapos yung inyong service? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sa kagustuhan mo talaga na mapag-ibig talaga siya kay Jesucristo, wala ka nang ibinukang bibig kundi yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Amen. Asahan mo, makikita mo isang araw, siya mismo magsasabi sa iyo, good morning, Pastor, for God so loved the world, He gave His Son. Amen? Sige mo, sabihin mo nga sa katabi mo ngayon yan. Stop religious argument to win soul. Huwag na kayong magtalo sa reliyon nyo. Catholic ako, Iglesia ako, Saksi ni Jehovah ako, o kahit na Muslim ako. Basta ang sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos, at ang sino man sumampalataya kay Jesucristo ay maliligtas at hindi mapapahamak. Do not have an issue about your religion. Wala tayo sa religion. Kahit na ano pang religion mo, basta ang importante, maligtas ka. Wala akong pakialam kahit na iglesia ka. Wala akong pakialam kahit na Muslim ka. Wala akong pakialam kahit na anong sekta ang kinaaliban mo. Ang pakialam ko, maligtas ka, mapasalangit ka, mapakay Jesucristo ka. And that was the important things that we need to have in our life. Our salvation in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya, wag na po tayo magkaroon ng issue about your religion, about your past religion, or about your past relationship, or your past spiritual faith in God. Wag na po tayo doon dumako. Sabi po dito, okay, basahin po natin sa English. Sinabi ng babae,
Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba ang Diyos ng aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo, sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin niyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Tuloy po natin. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat Kanya, ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag ng amin na lahat ng bagay. Akong kausap mo, ano sabi ni Jesus? Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Kapatid sa Panginoon, yung pong argue about our religious belief, wala pong kwenta po yan. Basta ang pinakamahalaga dyan, yung magkaroon ka ng salvation. Minsan ang pinanghahawakan natin yung ating religion. Hindi tayo maliligtas ng religion. Hindi ka maliligtas ng kinaaniban mo. Ang makapagliligtas sa iyo ay sa pananampalataya mo sa walang ibang Diyos kundi si Heso Kristo. Pakiulit mo nga, Heso Kristo. Heso Kristo! Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ipinakaloob sa atin ang Ama, kundi ang pangalang Heso Kristo sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Only the name of Jesus Christ. Kaya lagi nating tandaan, huwag na tayo pong mag-reason out. Huwag na po tayo makipagdebate. Kapag may dumating sa inyo na ipinapakilala si Yesu Kristo, I love Jesus, my Savior. Ganun lamang po yun. Kaya nga dito po ito sa Maritanan na ito, sabi niya, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Ano po ba yung ini-insist nito? Ang ini-insist niya po dito, titignan po natin sa verse 20, ini-insist niya po dito yung kanyang past belief. Amen? Ganyan din po sa panahon natin. Kapag lumapit ka sa tao, ay ako, ako'y ganito na. Ako'y dito na nagsisimba. Ako'y ganyan na. Pero ang katotohanan, hindi naman nila alam yung talagang totoong ugnayan para magkaroon ng kaligtasan. Kaya ano sabi ni Jesus dito? Hindi niya pinigyan ng pagkakataon na magkaroon sila ng argumento pagdating sa kanilang mga pananampalataya. Kundi ang ipinakita lang sa kanya ni Jesus na kailangan na sumampalataya ka kay Yesu Kristo para ikaw ay maligtas. Kapag halimbawa may na-encounter kayong ganon at pinanghahawakan po nila yung kanilang religion, wala na po halaga po yung bagay na yun. Basta ang sabihin mo sa kanya, ang kailangan maligtas tayo lahat. Because sabi sa atin ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala at walang sino man sa atin ang naging kalulugod. Hindi ang iglesia ang banal, hindi ang saksi ni Jehovah ang banal, hindi ang mga Muslim ang banal, hindi ang mga Hindu ang banal, hindi ang mga Buddhism ang banal, hindi sila ang banal, kundi si Yesu Kristo ang banal. That's why we need Jesus in our life. Hindi ang mga born again ang mga banal. Kasi kahit sa mga born again, kung hindi ka nananampalataya na talaga si Yesu Kristo, ang banal na Diyos na tagapagligtas, hindi ka pa rin maliligtas. Kaya hindi itong lugar na ito ang makapagliligtas sa atin, kundi yung Diyos na nagpapakilala sa iyo na tanggapin mo para maligtas ka. Wala na po tayong pagtatalo po doon sa mga bagay na yun. Hindi mo na kailangan na lumali pa yung kaalaman mo about the Bible. Saan sinabi yung ganito? Saan nabanggit yung ganito? Isa lamang ang sasabihin mo, mahal tayo ng Diyos at ibinigay sa atin si Yesu Kristo para sa kaligtasan natin. Yun lamang po yun. Our fathers worship in this mountain, you say. Sabi po ng babaeng Samaritana, dito sumamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. Kaya nga po, alam niyo po itong issue na ito, the woman wanted a religious argument, but Jesus refused. Hindi pinatulan ni Jesus itong argumento na ito. Basta para sinabi niya, kailangan mo maligtas, kailangan mo ng tubig na nagbibigay buhay.
An ounce of testimony is worth pound of argument. Pag pinalusot mo yung isang argumento na maliit na yon, lalaki yon, at hindi mo maipapanalo ang tao na yon. Cut it off. Putulin mo kapag ka nagpapasok sa iyo ng isang argumento na kung saan babangga sa iyong pananampalataya kay Jesucristo, putulin mo na agad yun. Amen. Go to the point. Lead the persons to Jesus. Pag meron siyang ipinapasok sa iyo, bakit ganito? Bakit ganyan yung araw ng pagsamba niyo? Dapat Sabado. Sabihin mo sa Kanya, kahit na anong araw, basta si Jesucristo ang kailangan natin bilang tagapagligtas. Kahit sumamba ka ng araw ng Lunes, basta si Jesucristo ang sinasamba mo sa Espiritu at sa katotohanan, nothing to be argued. You will be saved. Amen. Kaya wala tayong pagtatalunan doon sa mga bagay na yun. The converted woman becomes an evangelist. Tingnan niyo po ang nangyari po dito. Siya mismo, nung tinanggap niya si Jesus sa buhay niya, ano nangyari? He become evangelist. He wins soul also. Siya mismo. She brings others to Jesus. Many believe because of His word. Dahil sa ipinahayag din nitong babaeng Samaritana na ito sa kanyang mga kasambahayan, ano nangyari? Lahat, marami sa kanilang sambayanan ang naligtas. Amen? You can do it also. You can be a Samaritan woman to your family, to your friend, to your co-workers. Pwede po kayong maging Samaritana po sa kanila na kung saan tumanggap kay Jesus and it revealed the power of Jesus to this woman at ganun din po ang gagawin sa inyo para na sa ganun manampalataya itong mga tao na babahagian nyo ng salita ng kaligtasan mula kay Jesucristo. John chapter 4 verse 27 to 30. Dumating ang kanyang mga alagad na sandaling iyon, nagtaka sila na makita nila nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, anong kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? No argue anymore. Even yung kanyang mga alagad, bakit nakikipag-usap siya sa mga babaeng ganito? Bakit siya nakikihalubilo sa mga Samaritano? Hindi na po siya nagtanong. Wala na po silang tinanong, kundi tinanggap nila na kailangan maligtas itong babaeng Samaritana na ito sa pamamagitan ng kanilang Panginoon, walang iba kundi si Jesucristo. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, he become an evangelist. Hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin na lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo, kaya tumabas sa bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Ano nangyari po dito? He got the Spirit of Jesus. And that Spirit is the Spirit of salvation. Amen. Kapag ang isang tao na tumanggap ng Espiritu ni Jesucristo, taglay niya yung Espiritu ng kaligtasan na yon at dinadala niya yon kahit na kaninong tao na makakausap niya. Amen. If you have the Spirit of Jesus, the Spirit of salvation, pag uwi mo ng bahay, dala-dala mo yung Espiritu ng kaligtasan na yon na willing kang ibigay sa iyong pamilya. This is the Spirit of Jesus, the Spirit of salvation. All this in Jesus' name. Tanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Pupunta ka sa mga kaibigan mo. This is the Spirit of Jesus, the Spirit of salvation. I give it to you for you to have salvation. Bigay mo sa kanila. I-share mo sa kanila. Sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo, sa mga tao sa paligid mo, ibigay mo yung Espiritu ng kaligtasan na ipinagkaloob din sa iyo ni Jesucristo. Because you are no longer a sinner. Because you are saved by God. And as we receive a recipient of God's salvation, ikaw din mismo, dalhin mo yan sa mga taong kakilala mo. Dahil ikaw mismo, magiging witness ka at nagiging saksi ka sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ni Jesucristo. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na yun. Soul winning is satisfying. Sabi po dito, ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain, hindi ninyo nalalaman. Ano yun? Yung tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. Kapatid sa Panginoon, sabi mo kanina na busog ka. Kaya nga nagtaka yung kanyang mga alagad. Ang sabi po dito, kaya nagtaka yung kanyang mga alagad, ano kaya, bakit kaya siya nabusog? May magdala kaya pagkain sa kanya? Narinig po sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus,
Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain, hindi ninyo nalalaman. At ano yung pagkain na yun? Yung tuparin ang kalooban, pinag-uutos ng kanyang Ama. Kapatid, itong oras na ito, sabi mo, nabusog ka. Nabusog ka into the word of truth. Into the word of Jesus. And then yung mabusugan mong yun, dalhin mo yun sa mga taong nangangailangan din para mabusog sa Espiritu ng ating Panginoong Kristo. Sowers and reapers rejoice together. John chapter 4, verse 46, 36. Ang umaani ay tumatanggap. Listen. Umani tayo. Tumanggap tayo ng kaligtasan. Tumanggap tayo ng gantimpala, yung kabayaran. At nagtitipon ang bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasama nagaganap ang nagtatanim at ang umaani. Pag ikaw mismo, you are the sowers of the seed to others. And they receive that seed to be saved. Kayong dalawa na ginasikat mo ng salita ng kaligtasan ay parehas na aani ng kagalakan at pagpapala sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Kapatid, gusto mong pagpalain ang buhay mo. Gusto mong umani ng kagalakan pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan. Gawin mo itong mga bagay nito. Magtanim ka ng salita ng kaligtasan sa ibang tao. Ikaw na nagkasik sa kanila ay aani ng pagpapala. At sila naman na tumanggap ng mga inihasik mo ay aani rin ng buhay na walang hanggan. Both of us have joy and blessing from the Lord. Kaya lagi po natin tatandaan, ang Diyos mismo ang nagtatanim sa atin ito para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Mga kapatid sa Panginoon, napakabuti po ng Panginoon. At ang kabutihan na ito ay talagang ibinubuhos niya sa lahat ng tao. Hindi lamang sa atin na nananampalataya kay Kristo, kundi sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan. Gustong laganapan ng Diyos ang buong mundo ng kaligtasan. Tayo po lahat ay magsitayo sa Panginoon. Glory to Christ Jesus. Salamat po sa Panginoon sapagkat Siya ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi Siya tumigil na hasigan tayo ng mabuting minhi para na sa ganun tayo po ay magkaroon ng kaligtasan pagdating ng araw. Narinig mo ang salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kaligtasan sa umaga po ito. Huwag kang magdadaw. Sapagkat this time, itong oras na ito, tumanggap ka kay Jesucristo ng kaligtasan. Whatever you sin and you done from the past, kahit na anong kasalanan yan nagawa mo sa nakalipas, forget it because you have Jesus already. And the forgiveness of sin is in you. Yung pagpapatawad sa pagkakasala ay ipinagkaloob na sa iyo ng Panginoon. Gusto kong malaman sa oras na ito kung bakit ka nandito ngayon. It is because personally, tinawag ka, pinanyayahan ka ng Panginoon Jesucristo sa lugar na ito upang patawarin ka sa iyong pagkakasala at manatili ka nananampalataya hanggang wakas kay Jesucristo. Hallelujah, glory to Jesus. Let us worship Jesus in our life. Purihin mo siya, pasalamatan mo siya sa buhay mo. Puso't isipan mo na si Jesucristo ang tumawag sa iyo sa lugar na ito upang ipahayag sa iyo na kailangan mo si Jesus bilang kaligtasan mo sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo siya sa umagang ito. Receive it by your both hands. Come on, receive Jesus. Receive Jesus. Lift your hands to Jesus. Taas mo yung iyong kamay. Larawan ang pagtanggap ko kay Jesucristo. Lift your both hands to God. Just close your eyes. Just close your eyes. And feel the coming of Jesus into your heart.
sa oras na ito habang nakataas ang iyong dalawang kamay, nakapikit ka, bakit hindi mo pasalamatan si Yesu Kristo? Karapat-dapat lamang na tumanggap ng pasasalamat ang Diyos na ito, sapagkat sa kabila po ng mga pagkakasala na gagawa natin ang pagkukulang natin sa Kanyang banal na harapan, ay muli niyang tinawag tayo at binigyan ng pahintulot na makalapit sa Kanya upang tayo po ay linisin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Hindi po ba napakalaking biyaya sa bawat isa sa atin na alam natin kailan mo hindi tayo naging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, tinanggap tayo ng ating Panginoong Jesucristo upang nang sa ganon hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus. Kapatid, sa oras na ito, ang gusto ni Jesucristo ay bigyan talaga ng lubusang ganap ang kaligtasan na yan sa puso mo. Mag-akay ka, magligtas ka rin ng iyong mga kakilala, mga tao sa paligid. Sapagkat sa ganang iyan ay mapapansin mo at makikita mo na si Kristo ay sumasa iyo. Na kapag ang isang tao ay nag-aakay at nagliligtas ng kaluluwa, his soul will win more soul. Yun ang palatandaan na sumasa kanya ang Espiritu ng ating buhay na Diyos na ating Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, huwag mo hayaan na hadlangan ka ng kaaway na gawin ang mga bagay nito because this word is the word of salvation. At walang sino man makapipigil sa ating Panginoong Jesucristo na ipahayag ang kaligtasan sa lahat ng tao. Iniligtas ka ng Panginoon, magbigay ka rin ng kaligtasan sa mga taong kakilala mo. At sa oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, gamitin mo ang pagkakataong ito na ang pag-ibig ng Diyos ay ibahagi mo rin sa mga tao sa iyong paligid. Sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, gusto ko po na lumalangin po tayo sa Panginoon na pagkalooban niya po tayo ng pananatili ng Kanyang presensya sa ating buhay. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras nito, Panginoon, na ininulot mo po sa aming buhay, O God, upang kami, Panginoon, ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, kaligtasan na nagmumula sa iyong dakilang pangalan sa aming pananalig sa iyo, Panginoong Jesus, bilang nagkaloob sa amin, Panginoon, ng kaligtasan ito. Maraming salamat po, Lord. Kaya mo, Panginoon, na manatili ang Espiritu mo sa aming buhay, O God, upang maging pakinabang ang buhay na ito, Panginoon, na aming tinanggap sa iyo, O Lord, upang kami magbahagi ng iyong pagmamahal, mensahe ng pagmamahal, na kaligtasan ng dulot, Panginoon, sa ibang tao, O God. Gamitin mo po, Panginoon, ang bawat buhay namin, O God, upang maging bahagi kami, Panginoon, ng iyong planong pagliligtas sa sangkatauhan, O God, upang nasa ganoon, bago ka dumating sa mundong ito, Lord, nagamit mo ang aming buhay para sa kapakinabangan ng iyong kalwalatian. Maraming salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, na magkaroon ng ganap na Espiritu mo, Panginoon, upang ipahayo namin, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula kay Jesucristo na aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na magandang kalusugan, pagpapala sa pinansyal, pagpapala sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan, pagpapala at pag-iingat sa aming mga kaligtasan, O God. Maraming salamat po. Ilayo mo po kami sa mahigpit na pagsubok, O God, at patuloy mo kaming ingatan ng iyong malabay na pakpak, Panginoon. Balutin mo po kami at seryo ng iyong banal na dugo, Panginoon, at manatili ang aming pangalan sa aklat ng buhay, O God, upang sa iyong pagbabalik mo, Lord, isasama mo kami sa iyong kalwalatian. Maraming salamat po. Pagpapala idadaloy sa church na ito, pagpapala idadaloy sa bawat isa na narito, pagpapala idadaloy sa kanilang mga tahanan. In the name of Jesus Christ, our Lord. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa iyo po ang dakilang kapuyan. In Jesus' name, amen and amen. Nangyari lamang po na tayo po ay